May 12, 2017, isang karaniwang biyernes para sa karamihan. Sa United Kingdom, abala ang mga doktor at nurse sa National Health Service o NHS. Sa Espanya, tinatapos ng mga empleyado ng Telefonica ang kanilang mga report bago ang weekend. Sa Russia, sa China at maging dito sa Pilipinas, ang mundo ay abala sa digital na daloy ng impormasyon. Ngunit sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa libu-libong kumpanya. Isang pulang window ang biglang sumulpot sa mga computer screen. Sa gitna nito, may nakakatakot na mensahe. Oops, your files have been encrypted. Hindi ito simpleng virus. Hindi ito biro. Ito ang simula ng itinuturing na isa sa pinakamalawak at pinakamabihis na cyber attack sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang WannaCry. Ano nga ba ang nangyari? Para maunawaan natin ang tindi ng ataking ito, kailangan nating intindihin ang salitang ransomware. Sa madaling salita, ito ay isang uri ng computer virus na parang isang magnanakaw na papasok sa iyong bahay, pero hindi niya kukunin ang gamit mo. Sa halip, papalitan niya ang lahat ng kandado ng iyong mga pinto at cabinet. Pagkatapos, mag-iiwan siya ng sulat. Kung gusto mong makuha ang susi, magbayad ka. Sa kaso ng WannaCry, humihingi ang mga hacker ng $300 o humigit kumulang 15,000 piso sa anyo ng Bitcoin. Kapag hindi ka nagbayad sa loob ng 3 araw, dodoblehin nila ang halaga. At kapag umabot ng 7 araw, burado na ang lahat ng files mo. Ngunit bakit naging ganito kalala? Bakit sa loob lamang ng ilang oras, mahigit 150 bansa ang agad na nahawaan? Dito nagiging kontrobersyal ang kwento. Ang WannaCry ay hindi lang basta virus. Ito ay may kasamang worm component. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-click ng link o mag-download ng file para mahawa. Basta't konektado ang computer mo sa isang network na may virus, kusa itong papasok sa system mo na parang isang airborne na sakit. At ang ginamit nilang susi para makapasok, isang hacking tool na tinatawag na Eternal Blue. Ang nakakagulantang dito, ang Eternal Blue ay hindi gawa ng mga ordinaryong kriminal. Ito ay binuo ng National Security Agency o NSA ng Estados Unidos, isang cyber weapon na dinisenyo para sa surveillance. Ngunit noong Abril ng taong ding iyon, isang misteryosong grupo na tinatawag na Shadow Brokers ang nagnakaw at nag-leak ng tool na ito sa publiko. Sa madaling salita, ang baril na ginamit sa krimen ay galing mismo sa arsenal ng gobyerno. Habang kumakalat ang balita, ang pinsala ay hindi lamang makikita sa mga numero sa screen. Ang pinakamalaking biktima ay ang NHS sa United Kingdom. Isipin ninyo, biglang nag-lock ang mga computer sa mga emergency room. Hindi mabasa ng mga doktor ang medical history ng mga pasyente. Hindi makita ang resulta ng mga x-ray at MRI. Ang mga operasyon na nakatakda sanang gawin para iligtas ang buhay ng mga tao, kailangang kanselahin. Ang mga ambulansya kailangang ilipat sa ibang ospital dahil blind ang kanilang system. Dito napatunayan ng mundo na ang cyber attack ay hindi lang issue ng computer. Ito ay issue ng buhay at kamatayan. Habang ang mundo ay tilang nilalamon na ng pulang screen, isang 22 taong gulang na binata ang nakaupo lang sa kanyang kwarto sa Devon, England. Siya si Marcus Hutchins, mas kilala sa internet bilang Malware Tech. Hindi siya nagtatrabaho sa gobyerno, wala siyang suot na suit, isa lang siyang researcher na mahilig mag-analisa ng mga virus. Habang tinitingnan ni Marcus ang code ng WannaCry, napansin niya ang isang kakaibang web address na nakasulat dito. Isang mahabang string ng mga random na letra na nagtatapos sa .gq. Napansin niya na ang virus ay sinusubukang mag-connect sa address na ito. At nang i-check niya, wala pang nagmamay-ari sa domain na iyon. Sa halagang $10 o 500 piso, binili ni Marcus ang domain name. Ang akala niya, gagamitin niya lang ito para i-track kung gaano karami ang nahahawaan. Ngunit laking gulat niya sa sumunod na nangyari. Biglang huminto ang pagkalat ng WannaCry. Nakalimutan o sadyang nag-iwan ng mga hacker ng isang kill switch. Kapag ang virus ay nakapag-connect sa domain na binili ni Marcus, automatiko itong hihinto sa pag-atake. Ang $10 na ginastos ng isang binata sa kanyang kwarto ang nagligtas sa bilyon-bilyong dolyar na pinsala sa buong mundo. Si Marcus Hutchins ay naging instant hero. Ngunit tulad ng anumang kwento ng hacker, ang kanyang buhay ay naging masalimuot din pagkatapos nito. Isang paalala na sa mundo ng internet, walang puti at itim, kundi puro gray area. Sino ang nasa likod nito? Maraming daliri ang itinuro sa North Korea. Ayon sa FBI at sa mga cybersecurity experts mula sa Google at Symantec, ang code na ginamit sa WannaCry ay may malaking pagkakahawig sa mga nakaraang atake ng Lazarus Group, isang grupo ng mga hacker na pinaniniwala ang suportado ng gobyerno ng North Korea. Bagaman itinanggi ito ng Pyongyang, ang ebidensya ay tila malinaw para sa marami. Ang layunin?
Maaaring pera para sa kanilang nuclear program o sadyang panggugulo sa kaayusan ng mundo. Ngunit, may isang aral na lumitaw mula sa abo ng ataking ito. Ang Microsoft ay naglabas na ng patch o update para ayusin ang butas na ginamit na Eternal Blue 2 buwan bago ang atake. Ibig sabihin, kung nag-update lang ang lahat ng kanilang Windows, hindi sana naging ganito kalala ang pinsala. Ang WannaCry ay isang malupit na paalala. Ang katamaran sa pag-click ng update ay maaaring magresulta sa isang pandaigdigang sakuna. Lumipas ang mga taon at ang pulang screen ng WannaCry ay naging bahagi na lamang ng kasaysayan ng teknolohiya. Ngunit ang banta ay hindi nawala. Sa katunayan, lalo pa itong tumitindi. Ngayon, mas sopistikado na ang mga ransomware, mas malaki na ang hinihinging pera, at mas kritikal na ang mga target, mula sa mga supply chain ng pagkain hanggang sa mga kumpanya ng kuryente. Ang kwento ng WannaCry ay hindi lamang tungkol sa virus at code. Ito ay kwento ng ating pagiging marupok sa harap ng teknolohiya. Sa mundong lahat tayo ay konektado, ang kaligtasan ng isa ay nakasalalay sa kaligtasan ng lahat. Sa tuwing bubuksan natin ang ating mga laptop at smartphone, tandaan natin, ang kalayaan natin sa digital na mundo ay lagi may kaakibat na responsibilidad. Huwag nating hintayin na muling magkulay pula ang ating mga screen bago tayo matuto. Dahil sa mundo ng internet, ang pinakamalakas na depensa ay hindi lang basta software, kundi ang ating kaalaman at pagiging mapagmatsyag.